Before I created the heavens and the earth, I was. When the earth and everything in it passes away, I will be. It all is in my hands. The sun is hidden in my shadow. I have set the earth on its foundations, and I rest my feet upon it. I stir the waters of the oceans with my fingers, and shake the mountains with my breath. I am entirely holy and completely other. There are none before me and none like me who can question what I have done or what I will do. My kingdom is eternal and shall exist forevermore. Yan, kamusta mga ka-spiritual talk? Marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagsusubaybay sa ating pong video na ito. Kung kayo po ay bago pa lang sa ating pong channel, huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe para po ma-notify po kayo sa mga video na aking pong gagawin. At syempre, mag-like na rin po kayo at mag-comment at i-share sa mga family niyo para naman po ay malaman din naman po nila yung mga bagay na natutunan. So, ayan, atin na pong umpisahan. Kung hindi nyo po nakapanood yung part 1 ng ating video na ito, dahil ito po ay part 2, ay nasa description link yung part 1. Kung sa ganun ay mapanood nyo po. Ayan, umpisahan na po natin, hindi ka isang aksidente. Walang ginawa ang Diyos na hindi sinasadya. Hindi siya nagkamali sa pagkalikha sa ating kailanman. Meron pong dahilan ng Diyos sa pagkalikha ng bawat isa. Mga punot, mga halaman, mga hayop, mga kalawakan, lahat po yan merong dahilan. Parang yung tao, no? Parang ako, lahat ng ginagawa ko may dahilan. Lahat ng ginagawa ng tao may dahilan. Mapamasama man o hindi. Nung nilikha ng tao yung cellphone, meron siyang pangunahing purpose para mapabilis yung komunikasyon ng bawat isa, even though na kahit sa malayo. Yung ginawa ng tao, yung electric fan, ang purpose niya syempre para makapag tanggal ng init, malamigan kahit paano tayo. Lahat po yan meron pong dahilan. Same sa computer, sa laptop, speaker, ano man po yung ginawa ng tao, meron pong dahilan kung bakit niya po yung ginagawa. Kahit po yung mga nagmamalimos sa kalye-kalye, sa mga kakalakalsada, may dahilan din kung bakit sila nagmamalimos. Siyempre para makakain. Ibig sabihin, wala pong ginagawa ang tao na walang dahilan. Kahit ano pong sabihin mo, kung sa bahay ka lang, ginagawa matulog, may dahilan, kaya ka natutulog. Kasi gusto mo makapagpahinga, di ba? Lahat po may dahilan. Same din po ang Diyos. Nung nilikha niya po tayo, meron po siyang dahilan sa iyo o sa akin kung bakit niya tayo nilikha. Ibig sabihin, meron nga pong kasabihan tayo na ang isang bagay kapag ginamit mo sa hindi niya dapat paglagyan o hindi dapat niyang paggamitan ay nagiging walang halaga. Same din po ang tao. Kapag tayo po ay hindi natin alam kung ano po yung dahilan kung bakit tayo nasa mundong ito o kung bakit po ba tayo nabubuhay, ay nagkakaroon din ng walang halaga. Nagkakaroon ng walang halaga. Nagiging hindi din mahalaga yung buhay natin kasi hindi natin alam kung para saan tayo. Kaya sa pagkapatuloy po natin, patuloy natin malalaman kung para saan ba talaga tayo ginawa ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, lahat po ay sinadya. Kung kayo po ay mayroong Biblia at kung kayo po ay may Bible na hawak, nasundan niyo po ako, na po sabi po sa Bible, bago pa ating basahin, ang motibo ng Diyos sa paglikha sa iyo ang kanyang pag-ibig. Isa pong motibo ng Diyos sa pagkalikha sa atin, sa akin, o sa iyo, ay yung kanyang love, yung kanyang pag-ibig. Isabihin po, kapag ginawa mo kasi yung isang bagay na walang pagmamahal, parang walang gana, hindi ka masaya. Gusto yun po, hindi lang basta kasiyahan ng motibo ng Diyos nung nilikha niya ang tao, nilikha niya tayo. Ano po, yung motibo po niya yung kanyang pagmamahal. Sabi po sa Biblia, nakasulat sa Biblia, ano po, at sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Isang dahilan ng Diyos sa pagkalikha sa atin na hinirang niya tayo, ano po, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Isa po yung dahilan, isa po yung purpose ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. Ibig sabihin po,
iniisip na tayo ng Diyos bago pa man niya likhain yung sanlibutan ito. Kaya nga po, kung babasahin niyo po yung Genesis, kung kayo po ay iniwala sa Biblia po, bago niya nilikha yung tao, tayo ay huling nilikha, inayos niya muna yung titirahan niya natin. Ganun niya tayo kamahal eh. Gusto niya bago tayo maisilang, bago niya tayo gawin, ay naka-prepared na lahat. Yung kakainin natin, yung titirahan natin, ganun niya piniprepare yung detail, yung mga bagay-bagay para sa kapakanan natin. Yun ang dahilan kung bakit niya po tayo nilikha. Yun yung plano ng Diyos sa mundo. Yun din yung plano niya kung bakit niya tayo dinisenyo, at ang sentro ng kanya pong pagkalikha sa atin, gaya nga po sinasabi ko sa kanya, ay ang kanyang pag-ibig. Tandaan niyo po lagi yan. Ang sentro ng Diyos, ng Panginoong Diyos sa pagkalikha sa bawat nilalang, lalo na higit sa atin, ay ang kanya pong pag-ibig. Ano bang iniisip ng Diyos sa atin? Napaisip na po ba kayo nila? Paano niya ba tayo iniisip? Pero bago yun, alam niyo po ba na nung nilikha tayo ng Diyos, hindi siya nagpadalos-dalos. Kaya nga nung nilikha niya tayo, perfect na agad. Ibig sabihin, pinag-isipan niya. Lahat ng hakbang, detalyado ginawa niya. Binalangkas niya ang lahat kung paano, kung saan yung ilong natin, kung saan ilalagay yung mata, yung bibig. Imagine nyo yan po yung ilong nyo nandito. Yung mata nyo nasa kilikili. Diba? Ibig sabihin po, detalyado yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon Diyos. Inisa-isa niya kung paano niya talaga makikita yung pagkalikha sa atin na perfecto. Kaya nga napakaganda po ng isa pong bahagi ng buhay ng tao ay malaman niya na gaano tayo kamahal ng Diyos. Bakit po, kung siguro magtataka po kayo, bakit puro na lang pagmamahal yung sinasabi ko? Kasi ang sarap po kasi yung pakinggan ng salitang love, I love you, o diba? O may ka-relationship sa mag-asawa, sa mag-shota, diba? Even though sa magkaibigan, pag nasasabihan ka na mahal kita, parang masarap pakinggan. How much more na, alam mo ba na ginawa tayo ng Diyos kasi dahil mahal niya tayo? Masarap pakinggan. Ano po? Ibig sabihin po, ganun po tayo iniisip ng Diyos. Siya ang Diyos na nagganyo sa atin. Siya ang Diyos na nagganyo sa lupa. Ginawa niya tayo na natatangi. Ibig sabihin, sa lahat po ng ginawa ng Diyos, tayo ang pinaka-natatangi. Nilikha niya tayo na hindi sira, buo ang pagkakalikha sa atin. Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit ginawa ng Diyos na tayo ay likhaan pa? Bakit nag-abala pa ang Diyos sa pagkalikha sa sandaigdigan para sa atin? Tingin niyo po ba? Bakit ganun na lang yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Ano bang iniisip ng Diyos sa atin? Ano po, napakalawak ng mga pwedeng tanong natin na bakit nga ba ginawa pa ng Diyos itong mga bagay na ito? Simple lang po, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. At ang ganitong pag-ibig ay hindi kayang maintindihan ng bawat sangkatauhan. Ganun po akong tanong sa inyo. Gaano ba tayo kamahal at pinapahalagahan ng Diyos? Sagutin niyo. Mag-isip tayo maigilin sa ating mga puso. Gaano nga ba talaga ako pinapahalagahan ng kamahal ng Diyos? Sige po, pwede niyo pong sagutin sa sarili niyo. Magkaroon. Alam ko po, nagkaroon kayo ng iba-ibang sagot, iba-ibang pag-iisip. Ako, na-realize ko paano minamahal ng Diyos yung tipong sa kabila ng mga nangyayari ngayon, nakaka-survive na recover. Nakaka-survive pa naman sa kinakain. Kahit na paano may naman pa naman. Kahit na paano ay wala namang sakit. Nagkakasakit man pero mga ilang araw gumagaling. Higit sa lahat, syempre walang matinding karamdaman.
Ano po, yung mga bagay na yun, kapag inisip po natin isa-isa, kung paano tayo mamahal ng Diyos, ma-amaze tayo. Nga lang kasi minsan kaya tayo nagiging mareklamador sa buhay na ito kasi hindi natin naiisip kung ano ba yung mga kahit simpleng detalyado lang o simpleng bagay lang, maliit na bagay lang, kung paano tayo pinapanahagaan ng Diyos. Yung pinag-iingat niya tayo, nakagising tayo ng umaga. Yung niloob niya na pagising mo sa umaga, may almusal ka. Wala kang mga almusal, may tanghalian ka. Pero sigurado ang Diyos na may kakainin ka. Yung simpleng bagay lang na yan. Napakinggan natin na masasabi mo na, wow, ang bait ng Diyos, mahal na mahal niya. Ang bait ng Diyos kasi hindi niya ako pinababayaan. Nakasulat sa Biblia, niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Tayo po ay niloob niya na maging anak niya. O, diba? Napakasarap pong isipin na ang pinaka-ultimate, ang pinakatatay natin ng Diyos. Kaya kapag may problema ka, yung tipong tingin mo wala ka ng ibang mahalapitan, yung tipong sa tingin mo para bang gulong-gulo na yung isip mo, yung bigat na yung kalooban mo, huwag ka lang mag-alinlangan kung saan ka na tumawag. Tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa ating Ama na tinuturing tayong anak niya kasi siya yung lumikha sa atin. Lahat, ano po, yan, yung earth, science, kung mapansinin po natin kung paano nilikha ng Diyos sa science, marami ganito, ganyan. Hindi ako may sa science kasi noon. Pero may mga theory kung paano nabuo yung mundo, paano gumisan tao. Pero para sa mga Kristiyano, sa naniniwalang may Diyos, para sa atin napakasimple lang na kung paano ginawa kung paano nagkaroon ng mundo at ng tao, ginawa ng Diyos. Gawin lang yung simpleng sagot sa atin. Hindi na natin kailangan ng palang maraming kakomplikahan para lang ipaliwanag. Sabi din po sa Biblia, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ng Diyos na nagkaanyo sa lupa at gumawa ng iyong kanyang tinatawag. Yan po ay nakasulat po sa aklat ng mga awit. Kaya po kung wala ang Diyos, kung wala ang Diyos, walang kwenta yung mga bagay. Kung walang ang Diyos na lumikha sa atin, ang lahat ng ito aksidente lang. Kaso meron pong Diyos na lumikha sa atin. Ibig sabihin, lahat po, hindi to, yung mga bagay na nangyayari ngayon, hindi po bunga ng pagkakamali. Hindi po bunga ng sinasadyang pagbabago ng sandaigdigan. Ano po? Kung sa tingin nyo po ay ang lahat ng bagay aksidente lamang, ngayon parang itigil nyo na po yung panonood kasi hindi po yun yung gusto ko po ipakita sa akin. Kasi ang lahat po ay mayroong dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari at nagaganap ang lahat. Meron pong Diyos na siyang lumikha sa lahat. At meron pong Diyos na nagbigay po ng layunin sa iyo, sa akin, sa buhay na ito. Malalim at makabuluhan ang dahilan ng tao kung bakit siya nilikha. Gaya nga na sinabi ko na bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito, bakit na kailangan pa tayong likhain, bakit nagabala pa siya, kasi nga sabi ko sa kanina, sapagkat siya ang Diyos ang pag-ibig, sapagkat mahal na mahal niya tayo. Ano yun po siya sabi ko kanina, God created you to love. Ibig sabihin nilikha niya po tayo dahil sa pag-ibig niya, pagmamahal niya. Kasi hindi naman niya talaga kailangan gawin pa yan ng mga lahat ng yan. Yun po ang katotohanan sa pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo nandito sa mundong ito dahil sa pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero po akong gustong ipakita ng video po sa inyo na kung alam niyo po itong kanta, bagayan po sa kayo. Po, yung mga nakakahabang kanta to, makaka-relate. Ako po, nakaka-relate din naman sa video ito.
Magmahal tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating mundo, ipapalita sa mundo ang ibig Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong mukhang sa pagsuyo. Magkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong taas na napakaganda po ng song, ano po. Subalit tinais niyang likhain ka upang ipadama sa iyo. Hindi puro pag-ibig. Nakasulat sa Biblia, sinabi ng Diyos, ako'y inaruga mula sa inyong pagsilang, iningatan ko kayo hanggang sa pumuti ang iyong buhok, at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo iligtas at laging kalinganin. Sabi ng Diyos, kayo inaruga ako mula sa inyong pagsilang. Ano po? 9 months na sinapupunan ng magulang ng ating mga nanay. Ano po? Lumabas tayo na maayos. Lumabas. Itanong nyo sa magulang nyo kung saan kayo pinanganak, kung sa ospital o sa bahay. Pero inaruga tayo ng Diyos dito sa sinapupunan ng ating magulang. Ginabayan niya yung kung ano yung kakainin ng iyong ina, kung ano yung kanyang mga, kung paano na tayo aarugain. Ganun. Ibig sabihin dito pang sinapupunan, inaruga na tayo. Ultimo sa pagtanda natin. Kaya yung mga 50 to 60 pataas, blessing na yan eh. Hanggang the more na ang buhok ng isang tao ay pumuputi na, the more na masasabi mo, wow, nilagaan ako, gusto niya ako. Pero kung sa kabila ng mga bagay na ito, isang matanda ka na, tapos kumahal ka ba sa buhay na keso ganito, keso ganito, wag po. Kasi ang tanda po na kayo ay ginabayan ng Panginoong Diyos. Mula nang isilang kayo hanggang ngayon sa araw na ito, kasi yung buhok nyo maputikan ng buhok, yung tanda, yung edad na talagang nandun yung Diyos sa buhay natin. Ayan. Subalit merong Diyos na lumikha sa atin dahil meron siyang layunin. Ang buhay mo ay malalim ng kabuluhan. Yan po yung sinasabi ko ngayon. Nakasulat sa Biblia, ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. Yung po ay nasa Roma. Meron pong tula si Russell Kelvin, bago po tayo matapos, na gusto ko pong basahin po sa inyo. Ikaw o ako ay nagmukhang ikaw para sa natatanging dahilan. Di nagkamali kailanman ang Panginoon. Ika'y kanyang minabi sa loob ng sinapupunan upang maging ikaw ayon sa kanyang kagustuhan. Mga magulang mo mismo kanyang pinili. Maging ano pa man ang iyong iniisip, sila ay sinadyang plano ng Diyos ay umayon at kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. Mga magulang mo mismo pinili. Alam po, gusto ko po i-emphasize yan. Minsan may mga tao na nagisisi sila kung bakit ito yung naging magulang nila, bakit sa ganito kung kalagayang pinanganak. Hindi nyo po kailangan isisi yun, kasi alam nyo po ba na ultimate magulang, kung sino man yung mga magulang natin, alam man yung ugali na meron sila, sa paanong paraan man tayo dinala o sa paanong paraan man tayo pinanganak, pinili yung magulang natin para tayo ay mailabas sa mundo ito. Maging sa pangit man o hindi magandang paraan tayo lumabas o nilikha o ginawa lang ating mga magulang,
pero sinadya ng Diyos na gawin yung mga bagay. Dinanas mong sugat, hindi ganoon kadali. Maging ang Diyos na nagis sa iniinda mong hapdi. Ngunit ito'y kanyang hinayaan upang puso mo'y hubugin at nang sa paglago mo'y wangis siya inyong pamilya. Alam niyo po, ang ibig sabihin po niyan, talagang bawat tao dadanas ng pagsubok, no matter what. Hindi yan, no matter what, ano po yung relihiyon na meron tayo. Ano man yung religion na kinahaaliban natin, kinabibilangan natin, bawat isa po ay dadaan sa matinding pagsubok. Mga pagsubok na pwedeng dalawa lang yan. Hindi natin pagkatiwalaan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Ibig sabihin, kahit mayaman, may pagsubok. Hindi lang mahirap. Lalo na yung mga nasa mga naglilingkod sa mga church. Maraming pagsubok. Pero hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo talaga sa mga matinding pagsubok. Upang sa ganun, mas mahubog pa tayo. Mas mahubog yung pagkatao na meron tayo. Kaya, magpasalamat tayo kung meron tayong mga pagsubok na nagdadaan sa mundo. Kasi yun yung dahilan. Kaya tayo nagiging strong. Dumating pa ka sa point ay pag-pray mo, nabigyan ka ng pagsubok mo naman. Kaya na natin ang Panginoon Diyos ko naman yung mga pagsubok na pagbibigay niya. Pwedeng pagsubok sa pinansyal, pagsubok sa relationship, pagsubok sa pagkatao, pagsubok sa pananampalataya, pagsubok sa pagmamahal, tao, iba-ibang pagsubok. Pero lahat natin yan kinakailangan ng pagdaanan kung sa ganun maging malakas mo tayo. Ikaw ay ikaw ay para sa natatanging dahilan. Huwag nating ikumpara yung sarili natin sa iba. Huwag natin ikumpara kung ano yung meron siya na wala tayo. Bagkus, pagpasalamat natin yung mga bagay na meron tayo, malaki man o mali. Huwag nating tingnan kung ano yung meron yung iba na wala tayo. Tingnan lang natin kung ano yung mga meron na tayo na dapat natin pagpasalamat. Ikaw ay hinulog sa pamanon ng tangan, ikaw ay ikaw, kanyang sinisinta, pagkat ang ating Diyos ay siya'y tunay na dakil. Sabihin, maging ikaw, maging ako, maging ikaw ang ikaw, maging ikaw ang ikaw. Ang gusto po ipakita dito ng ating Panginoon ay meron po tayong iba-ibang tinig, may iba-iba po tayong mga pwedeng puntahan at dahil na pag-iisip. Pero no matter what mo po ikukumpara yung ikaw sa iba, huwag mong hanapan nang wala ka na meron yung iba. Kasi yung po yung nagiging dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos na mahal ka niya. Pero pag nakita na po natin yung mga na bagay na meron tayo at hindi tayo titingin sa meron kung ano yung meron iba na wala tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos. Maraming po salamat. At kung nagustuhan nyo po ang ating pong video na ito, mag-comment po kayo ng mga subject na pwede nyo pong natin gawa ng video. Mag-comment po kayo, maglagay ng mga part pa na gusto nyo pong itapik ko. Willing po ako na gawan po yan ng video para po sa inyo. Syempre kung nagustuhan nyo po itong video natin na ito, huwag nyo po nga kalimutan lagi, gaya na po sinasabi ko sa una, na mag-subscribe at i-like, i-share nyo na rin po itong video na ito. Pag sa ganun po ay mas ganahan po tayo na gumawa ng mga panibagong video at itutuloy-tuloy po natin yung video na ito. Maraming salamat at God bless you.